Halos 3 araw nang pinaghahandaan ng taong bayan ang nalalapit na pista ng San Diego. Naging usap-usapan naman ang pagdating ni Maria Clara at Tia Isabel sa San Diego. Naging masaya ang mga tao sa kanyang pagdating dahil ang lahat ay umanga sa kanyang kariktan. Samantala, may mga di pang karaniwang gawi si Padre Salve na ikinagulat ng maraming tao tulad ng paghinto habang nagpimisa, ang pag-impis ng kanyang katawan, pagiging malungkutin at kapuna-puna rin. Ang higit na pinagtataka ng mga tao ay ang liwanag na nagmumula sa kumbento habang ang kora ay bumibisita kay Maria Clara. Lalong tumindi naman ang bulong-bulungan mula nung dumating si Ibarra sa lalawigan pagkalipas ng 3 araw. Tutungo si Ibarra sa tahanan ng kanyang kasintahan tulad ng Santa Teresa. Nagkita sila ni Padre Salve na patungo rin sa tahanan ni Maria Clara. Magkasama ang magsing-irog sa bintana habang naglalad ng matatamis na payag ang bawat isa. Ang nais mong piknik ay magaganap bukas dahil ngayon pa lang ay inasikaso ko na ang lahat. Sambit ni Ibarra. Gusto kong makasama ang aking mga kaibigan maliban sa Cora, ang pakiusap ng dalaga. At sa anong dahilan? Patakang tanong ni Ibarra. Dahil kakaiba siya kung tumingin at kung ano-ano ang kanyang sinasabi. Nais niyang malaman kung ang sulat na galing sa aking ina ay aking napapanaginipan. Hindi ko siya maintindihan. Basta, dapat hindi siya makasama. Ang pakiusap ni Maria Clara. Ipinaliwanag ni Ibarra sa kanyang kasintahan na hindi maaaring mangyari ang gusto ni Maria Clara sapagkat ito ay nakaugalian na at binanggit din niya na naging angkora sa kanya. Habang nag-uusap ang magkasintahan ay lumapit naman sa kanila si Padre Salve na binalaan ng Cora ang dalawa na baka sila sipunin dahil sa kakaibang panahon. Tumugon naman si Ibarra na naman ang panahon. Ipinaliwanag din ng binata na ngayong buwan ay taglagas at tagsibol, kaya naman ang mga dahon ay unti-unting nalalagas pero napapalitan naman ng panibagong sibol ng mga sanga ang bulaklak. Kung ano-anong paksa ang napag-usapan hanggang sa mauwi ang usapan sa nalalapit na pista. Dahil dito ay nagpaalam si Maria Clara at naiwan ang dalawang nag-uusap. Inimbitahan ni Ibarra si Padre Salve na dumalo ang isang pistang pambukid na gaganapin sa Batis na malapit sa gubat. Agad namang nagpaalam si Ibarra matapos ang kanilang pag-uusap. Habang siya ay pauwi, may sumalubong sa kanya ng isang estrangherong lalaki. Maaari ko bang malaman kung sino kayo? Tanong ni Ibarra. Hindi po ninyo ko kilala. Halos 2 araw ko na kayong inaantabayanan sapagkat nais kong humingi ng tulong sa 2 kong anak na nawawala at nabaliw kong asawa. Tulisan daw ako, kaya walang gustong tumulong. Paliwanag ng lalaki. Binanggit ni Ibarra na siya ay nagmamadali, kaya ipinagkwento na lamang niya sa kausap ang sinapit ng kanyang pamilya habang naglalakad. Ika-23 kabanata, ang pangingisda. Hindi pa nagbubukang liwayway ay naglalakad na papuntang lawa ang mga masasayang pangkat ng kababaihan at mga magulang. Isang ilawan ng kanilang gamit upang magsilbing liwanag sa kanilang masayang paglalakbay. Sina Maria Clara, Sinang, Victoria, Iday at Neneng ang nauna sa paglakad, samantalang kasunod nila ang mga matatanda at pang-utosang babae na may bitbit ng mga kakailanganin nila sa piknik. Hindi mapigil ng mga dalaga ang pagtatawanan habang naglalakad, kung kaya't pinagsabihan sila ni Tia Isabel. Itikom ang kanilang bibig dahil ang ingay nila ay nakabubulahaw sa mga taong nahihimbing pa sa pagtulog. Panandalian lamang silang nanahimik, subalit hindi mapigil ang kanilang pag-uusap
kung kaya't ang kanilang masasayang tinig ang siyang naghari sa paligid. 24 na kabanata sa gubat. Maagang nagmisa si Padre Salvi at nagpahatid sa pinagdarausan ng kasayahan nila Maria Clara. Naulinigan ng kura ang pag-uusap ng mga dalaga sa batis. Nakita niya roon sina Maria Clara, Victoria at Sinang. Aninang sa suot na pampaligo ng mga dalaga ang magagandang hubog ng kanilang mga binti. Nagpagpasyahan ng kura na hanapin na lang ang ilang nagpipiknik ng sapitin ng mga dalaga ang palikong bahagi ng batis. Sinalubong ng alperes ang kura at tinawag niyang reverensya. Ngunit ipinagtaka ng sumalubong kung bakit maraming galos ang muka ng kura. Ipinagpalagay niyang ito ay nahulog sa kung saan naligaw lamang siya, sagot ni Padre Salvi. Ipinakita ng grupo kay Padre Salvi ang napatay na buhaya. Nagka-interes dito ang pari nang sabihin si Ibarra ang nakapatay sa buwaya. Nang dumating ang tanghalian, hindi pinayagan ng mga ina na umupo sa mesa ng mga babae ang sino mang lalaki. Nagtanong si Padre Salvi sa alperes kung may balita na ba tungkol sa lumapastangan kay Padre Damaso. Nagulat ang lahat nang malaman na binugbog pala si Padre Damaso. Nasa ganitong kalagayan ang lahat ng isang babaeng putlain, payat at marusing ang suot ang lumapit sa grupo partikular. Sa mesang kinaruruanan ng kura, nakilala ni Padre Salvi ang babae. Madilim ang gabi at nawawala ang mga bata, wika ng babae. Ngunit, nang makita ng babae ang tenyente, ay nagtatakbo ito tungo sa gubat. Ipinagtanong ni Ibarra sa mga naroon kung sino ang babaeng iyon. Isang sawing palad na nasiraan ng isip dahil sa labis na kalungkutan. Ganito ipinakilala ni Don Filippo ang babae. Napagtanto ng mga naroon na siya ang ina ng 2 sakristan na nawawala at di pa alam kung nasaan. Ipinasundan ni Ibarra ang babae sa kanyang mga utusan. Tinutuyang tinanong ng tenyente ang kura kung bakit wala itong kakibo-kibo, gayong nawawala ang 2 sakristan nito. Samantalang nawala ng kura ng ilang piso, ay ipinagising pa nito ang kanyang sarhento para maghanap. Hindi nagpadaig ang kura. Nagtanong ito sa tenyente kung alam ba nito ang sabi-sabi tungkol sa gabing na mawala. Ang 2 bata ay nakarinig ng mga putok. Sinundan pa ito ng kura ng pahayag na hindi lang nagpapabaya ang tenyente sa paghuli ng may sala, kundi hindi rin ito malay sa ginawa ng kanyang mga tauhan. Nang makita ni Ibarra na mutla ang tenyente, saka na pinutol ang pag-uusap sa pagtatanong kung ano ang masasabi nila sa balak niyang pagpapagamot sa babae. Sa husay na doktor at tulong-tulong nilang paghahanap sa mga anak nito, naputol naman ang usapan nila ukol rito nang magbalik ang mga utusan. Hindi nila naabutan ng baliw. Matapos ang tanghalian, ay naghiwa-hiwalay ang ilan. May naglaro ng ajedrez at naglaro ng baraha. Ang mga babae ay nagtungo sa aparatong gulong ng palad upang alamin ang kanilang kapalaran. Naglaro sina Ibarra at Kapitan Basilio ng ajedrez. Nagpapasya ng kahit ng isang kasong 15 taon na di pa matapos-tapos. Tabla ang kinahinatnan ng laro, kaya binitawan ng kaso. Ipinalita ni Ibarra na balak niyang magpatayo ng paaralan sa bayan para sa mga bata. Dumating ang mga gwardiya sibil at hinahanap ang kanilang piloto na si Elias.
Sinabing si Elias ang pinaghihinalaang ng bugbog kay Padre Damaso at naghagis sa tenyente sa putikan. Napilitang umalis ang pangkat sa sarhento nang walang makitang tao o bangka. Matapos umalis ng mga gwardya sibil, napag-usapan ng mga grupo kung tulisan ba ang kanilang bangkero. Sa tingin ng iba'y hindi dahil napabalitang minsan nang nakipaglaban si Elias sa magnanakaw. Nang magdapit hapon na, ipinasya na ng pangkat na umuwi na.